At unahin na po natin ang Marawi sa Lanao del Sur, yung ilang poll watcher doon, sila raw ang nagdidikta ng ibobotong ng mga botante. Bawal po yan dahil at alamin po natin ang ibang mga detalye nakatutok doon si Rafi Tima. Rafi. Jiggy, so far wala pang naitatalang insidente naman ng mga pumalyang vote counting machine dito sa ating kinaroroonan ng May Pakpak Central Elementary School dito sa Marawi. Pero ilang mga posibleng paglabag na yung ating napansin dito kanina. Karamihan ay yung pagtulong mismo ng mga poll watchers sa pag-shade ng mga balota at hindi yung mismo mga botante yung mismong nag-shade. May namataan din tayo rito ng mga namimigay ng mga campaign flyers dito mismo sa loob ng polling center at sa mismong pila ng mga botante papasok sa polling precinct. Pero nakababahala dito, Giga, yung 4 na bilang ng mga namatay mula sa mga karasang nangyari mula kaninang madaling araw. Una, yung pagkamatay ng 2 sa isang ambush incident sa harap ng Kabingan Elementary School dito sa Marawi. Nangyari yung insidente alas 2 ng madaling araw sa harap mismo nitong Kabingan Elementary School nga, kaya kanina ay hindi natuloy muna yung botohan doon dahil natakot umano yung mga BIs dahil nga sa nangyaring ambush. Dahil nga doon sa ambush, naantala yung botohan doon sa naturang lugar. Yung isa namang insidente sa isang gym polling center dito naman sa isang bayan dito sa may Marantao, kung saan 2 rin yung namatay, Jiggy, alas 6:30 ng umaga. Kabubukas lamang ng botohan kanina nung mangyari yung insidente. Nagsimula daw to sa isang suntukan at bumunot ng baril yung umano'y nabugbog at dito na namatay yung 2 mga biktima. Natuloy din naman yung botohan, tinanggal lamang yung bangkay at ngayon ay tuloy-tuloy na yung botohan doon sa presintong yun at iniimbestigahan na ng mga otoridad kung ano talaga yung pinagmulan ng insidente, lalo pat yung isang tumatakbo mo ng alkalde ay nakasaksi mismo nung insidente. Dito naman sa ating kinaroroonan sa Marawi ay nagkaroon ng putukan kanina, hindi kalayuan mula dito sa ating kinaroroonan. Ayon sa mga pulis at sa mga sibilyan na nakausap natin kanina doon, ay posibleng nananakot lamang yung mga namaril dahil wala namang tinamang bahay o kaya sasakyan doon sa area. Bagamat sa ngayon ay iniimbestigahan pa yung nangyari, lalo pat nagkalat yung mahigit 10 basyo ng M16 rifle doon sa may kalsada. So ngayon, yan ang konsentrasyon ng investigasyon ng PNP. Yan pa rin ang latest mula dito sa Marawi. Jiggy? Maraming salamat, Rafi Tima.